Hello, magandang gabi po. Magandang umaga. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga boss. Ako po ulit si Deo Durano. Komentaryuhan lang po natin yung bagong anunsyo ni BBM ngayon na courtesy resignation ng lahat ng cabinet secretary niya. At anong reason? I-evaluate niya daw po about performance ng kanyang secretary. Ang pinagtataka ko lang po, bakit ngayon lang siya mag-i-evaluate ng performance ng kanyang secretary? Kasi ang kanyang termino, 6 years lang, halos nakakalahati na po siya. 3 years na po, magti 3 years na po siya. Dapat, bago niya tinanggap itong mga ulol na ito ng mga sekretary, dapat, ang ginawa niya, first niya na nag-ano ng pagka-presidente, in-evaluate niya na lahat ng performance nito bago niya tinanggap. Kung mayroon ba, sino ba ditong matino? Sino bang kawatan? Parang huling-huli na ho ang ginagawa niya ngayong aksyon. Alam naman ho natin, ang dapat, ang unang-una niyang gawin dyan, ang sibakin niya yung pinsan niya doon sa speaker. Dapat yun ang una-una yun. Kasi yun lang naman ang salot dito sa bayan natin. Yung pinsan niya. Diba po, alam naman na lahat yan. Everybody knows, lahat ng Pilipino, siyang ano rito. Bakit? Hinayaan niya lang na sundin lahat yung gusto ng pinsan niya. Ngayon, yet, pinagbubuntunan niya na ngayon ng galit, parang yung galit, yung mga cabinet secretary niya. Para, opinion ko lang po yan. Para sa akin lang. Kasi, alam naman ho natin kung sino talaga yung mga kawatan dito sa gobyernong ito. Diba po? Hindi po ang ang mga cabinet secretary niya. Kasi, yung mga cabinet secretary na yan, gusto rin magpasikat yan. Katulad nga ng sinasabi nga ng karamihan, yung lalo na yung cabinet secretary ng DSWD, may pangarap din maging senador yan. Yung may mga pangarap, yung unang-una, dapat yun ang una niyang alisin dyan. Kayo ba? May pangarap ba kayo? Kasi ang gagawin yan, magpapasiklab lang yan. Kasi alam naman natin ng DSWD. Alam natin lahat, di ba? Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, 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 Marcos Bangag, Marcos. Yan mga kababayan. Kasi nga, napakahirap po na tanggapin ang katotohanan na bakit parang pinagbubuntun doon sa mga cabinet secretary niya ang kanyang pagkatalo sa midterm election. Yun po ang nakakapagtaka para sa akin. Kasi, bakit cabinet secretary? Hindi naman nangangampanya yung cabinet secretary hanggat nangangampanya siya at yung mga politiko na sinusuportahan niya. Ang cabinet secretary, nagtatrabaho para sa kanya yun. And yet, dapat habang nagtatrabaho yung cabinet secretary niya, ini-evaluate niya yung performance. Tama ba, mga kaibigan? Mga boss? Kasi, bakit mo i-evaluate? Ngayon pa lang mo sila evaluation? Lahat ng cabinet secretary mo? Pwede naman, habang nagtatrabaho siya, mayroon nag-evaluate sa kanya? Ano ba ito? Kawatan ba ito? Maganda ba ang performance nito? Nakakatulong ba sa akin ito? Dapat ganun eh. Ang alam ko, ganun ang isang pag hindi talaga hindi nag-ano ng performance, tanggalin mo. Katulad nga ng ni Pangulong Duterte na dinig ko lang na may nangyayari diyang korupsyon, tanggal ka. Di ba po? Dapat ganun ang ginawa niya. Kamay na bakal. Kaibigan ka man o hindi, kapartido ka man o hindi. Pero ako mga kababayan, sa totoo lang, parang duda ako rito. Alam naman po natin
na mayroong cabinet member na galing kay Pangulong Duterte yan. Di ba po? Katulad nila Vince Sison, yung SOG. Yan yung mga, katulad nga si Arnel Ignacio, unang-una nilang sinipa dyan. Alam natin kung sinusuportahan dati ni Arnel Ignacio, si Pangulong Duterte. Tama po ba? O. Ngayon, hinari siya ni yun ang unang-una na sinampol ngayon. O. Sino ba pa ba ang natitirang kay Pangulong Duterte dati dyan? Si Vince Sison, kahahire niya lang yan. Hinahire niya ng DOTR. Pero nagpe-perform yung mga tao. Wala ka namang nababalita na mayroong corrupt na ginawa si Vince Sison. Si Anyo. Si Anyo. Hindi ko lang alam si Anyo kasi at si SOG. Ibarra. Di ba? Hindi kaya dahil sa pagtanggi niya ni SOG Guevara doon sa pagtatanggol, dapat na pagtanggol niya sila Remulla at doon sa Supreme Court, tinanggihan niya. Di ba po? Hindi kaya yun ang target niya rito, mga kababayan? Kasi lagi niyo matandaan, Duterte pa rin ang mga nakatatak sa mga na mga yun. Kasi, pero siya ang namili niyan. Yun ang pinagtataka ko, mga kababayan. Bakit siya ang namili, tapos ngayon lang siya mag-i-evaluate ng mga performance ng mga cabinet niya? Bakit kaya ganun, mga kababayan? Ha? Kung may comment po dyan, magtanong po kayo sa comment, sasagutin ko po lahat yan. Bakit ngayon lang mag-evaluate si BBM ng performance ng kanyang cabinet secretary? Dapat, siguro, tingin ko, hindi lang sinasabi niya, baka magkakapalitan po talaga ng speaker to. Kasi alam naman po natin kung bakit talagang natalo ang alyansa sa midterm election. Dahil ba sa mga cabinet secretary? Mga kaibigan, mga boss? Dahil ba sa cabinet secretary kaya natalo? Hindi po. Unang-una, katulad nga ng sinasabi kong nakaraang vlog ko, hindi naman cabinet secretary ang nag-ano sa mga Duterte. Alam natin lahat kung sino ang mga bumira lahat sa mga Duterte. At sinabi na rin po yan ni Toby Chanco. Campaign manager nila yun ng alyansa. Sinabi niya kung anong dahilan kung bakit sila natalo. First, nagpa-survey sila sa Mindanao. Ang sabi ni Toby, 9 na alyansa ang pumapasok. Sabi niya yon. Nung nagpagka-file ng impeachment kay BP Sara, pag-impeach nila kay BP Sara sa Kongreso, yun agad ang ginawa nilang ng mga nagpa-survey agad yung alyansa. 4 na lang ang naging pumasok na alyansa. Sinundan ng pag-aristo kay Pangulong Duterte. Nagpa-survey ulit sila. Wala nang alyansang pumasok. Ayon mismo kay Toby Chanco yan. Di ba po? Kaya nga, sabi niya ni Toby, huwag na tayong pumunta ng Mindanao. Kasi baka hindi rin natin makukumbinsi yung mga tao. Tama. Kasi lahat naman po nang nanalo doon, puro mga Duterte eh. Pero, kahit sa Bisaya, puro Duterte. Kaya nga, pinagdududahan ngayon yung resulta ng eleksyon. Isipin mo, 2 vote rich province yan.
Kung palagay mo lang ang bumuto lang sa alyansa at saka sa mga Duterte ni Cebu, Mindanao lang. Imposible naman kahit papaano walang bumuto sa NCR sa kanila. Mayroon pa rin. 'Di ba po? Kung 6 million vote doon sa Cebu, ilang milyon ba ang sa Mindanao? O, 'di ba po? Alangan naman walang makuha dito sa NCR. Yun ang mga malaking question dito. Parang lumalabas kasi ngayon sa tono ng pananalita ni BBM, parang kasalanan ng mga cabinet member niya, cabinet secretary niya, kasi hindi raw nagpe-perform ng maayos. Paano nga magpe-perform yung maayos yung cabinet secretary kung wala ka namang project? Di ba po? Ano bang pinagkakabalahan ngayon ng mga gobyerno? Ng DPWH, ano yun? Pagre-repair lang ng ng EDSA. Kuno, may darating na i-repair yung EDSA. Yung San Juanico Bridge. Hindi naman yung bagong project eh. Ano ba ang bagong project ng gobyernong ito? Ng mga kalsada, mga tulay. May nababalitaan po ba kayo mga boss, mga kaibigan? Parang wala po eh. Wala po akong naririnig po talaga kasi hindi ko lang alam. Yung sinasabi niya doon sa interview ni Anthony Taberna, mayroon daw silang dam na pinapatayo. Isa lang naman yung dam na naririnig kong pinapatayo eh. Ang ano ko yata, parang Satanay yata yun. Yun po yun, mga, parang napaka hirap isipin na parang sinisisi niya yung mga cabinet secretary niya. Yung hindi mag-perform ng maayos, tatanggalin. Kung sino yung mga kawatan, tatanggalin. Alam naman po natin lahat kung sino yung dapat sisihin kung bakit napagtatalo yung mga yung mga congressman. Ayon mismo ito kay Toby Chanco. Wala namang binabanggit si Toby Chanco doon ng mga cabinet secretary. Ang tingin ko lang dito, bakit pinagbuntunan niyo yung cabinet secretary? Kasi palagay ko sasalain niya ito. Kung sino yung maka Duterte, tanggalin. Kung sino yung maka BBM, iwan. At sigurado ko, may iwan yung magkapatid na Rimulya. Recto. Basta yun ang identified. At sigurado ako matatanggal dyan si OSG, si Vince Hison. Pero si Vince kasi Hison, nagpe-perform yan eh. Wala ka namang nababalitaan na nagnanakaw sa gobyerno yan. Pera ng bayan. Alam natin kung sino yung magnanakaw sa gobyerno natin dito ngayon. Nandun lang naman yan sa House of Books. Diba po? Yun po yung talaga naka-apekto. Hindi, wala akong kinalaman ang mga cabinet secretary doon sa pagkatalo ng alyansa. Diba po? Kayo po, mag-comment po kayo dyan. Kung ano po yung makukomment nyo sa mga desisyon ni Pangulong Duterte. Po. Kasi nga po, napakahirap po isipin na isisisi mo sa cabinet secretary mo. Alam naman lahat ng Pilipino kung sino talaga yung pinaka malaking buhaya dito sa atin. Sa ngayon. Diba? Imbis na ang trabaho nila gumawa ng batas, hindi na lang sila gagawa ng batas at mag-aano na lang sila. Habulin nila si Pangulong ang mga Duterte. Ganun po ang ginagawa nila ngayon. Katulad ng Quadcom, Tricom. Simultaneously yung paninira nila sa mga Duterte. Yun po ang nagiging problema ni Bibi. Hindi niya makontrol yung pamunuan ng House of Representatives. Yun po yun mga kababayan. Sana maisip din ni Pangulong Marcos yan na tanggalin niya si Speaker Romualdez doon sa Kongreso. At sinisigurado ako, mag-iiba ang tingin sa kanya ng mga tao. Hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Dorano. Subscribe po ng YouTube channel, Deo Dorano TV 2.0. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat.
at God Save the Philippines.